Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahang mananatili sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 2 hanggang 4% ang inflation hanggang sa taong 2026. Sa isinagawang survey ng BSP sa mga ekonomista dito sa Pilipinas, sinabi nito na para sa taong 2024 hanggang 2025, nasa tinatayang 3.9% hanggang 3.4% ang inflation. Parehas ito sa pagtaya ng BSP dahil sa pagtukoy na banta ng second round effects at supply shocks na nakaaapekto sa growth inflation outlook. Ayon pa sa mga analysts, ang supply side pressure ay mula sa epekto ng El Nino at ang nakaambang geopolitical tension na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo dito sa Pilipinas. Ang second round effects naman ay mula sa nakaambang umento sa sahod at pagtaas ng presyo ng kuryente. Dinidinig ngayon sa Kongreso ang panukalang pagtaas ng minimum wage ngayong taon. Sa Senado ay dagdag na 100 piso habang sa Kamara naman ay itataas ito sa 400 piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na magtutulungan ang Economic Development Group ng Marcos Administration upang bumuo ng mga hakbang na makahihikayat ng mas maraming foreign investors dito sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA sa katatapos na pulong ng mga ahensya na miyembro ng economic team. Ayon sa NEDA, inilatag ng mga ahensya sa naturang pulong ang mga hakbang nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan sa sektor ng renewable energy, critical minerals at agriculture. Nagkasundo rin ang economic team ng pamahalaan kung paano matutugunan at mapabibilis ang mga proseso upang maisakatuparan ang renewable energy projects ng bansa. Sa mensahe ni Secretary Frederick Go ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, binigyang diin nito ang tungkulin ng economic team na dapat naka-align ang mga hakbang ng bawat ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang layunin para sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tutulungan ng Department of Agriculture o DA ang local seaweed producer sa bansa upang maibalik ang katayuan ng Pilipinas bilang top export producer ng aquaculture resources. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naungusan na ang Pilipinas ng Indonesia sa antas ng produksyon. Noong taong 1990, ang Pilipinas ay nagluluwas ng 80% ng seaweed sa bundok habang 10% lang ang produksyon ng Indonesia. Bunga umano ito ng limitadong suporta sa industriya gaya ng kakulangan sa seedlings para sa mas malawak na tissue culture laboratories. Malaking bahagi ng seaweed production ay nanggagaling sa Mindanao habang ang processing facilities ay nasa Cebu at Maynila. Sabi pa ni Laurel, malaki ang oportunidad na makabawi ang Pilipinas dahil mayroon pang 85,000 hectares na hindi nagagamit na local seaweed industry area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.